Araw sa ating lahat mga kapatid, ako muli si Aiden Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Aking araw ay pag-usapan natin ay mixed religion. Ang Micah's idol at ating Bible verse is Joshua chapter 17. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Tayo ay sa Judges chapter 17 verse 6. Sa Judges chapter 17 mga kapatid, may kilala natin si Micah, isang malaking gumawa ng sariling relihiyon niya sa kanyang bahay. Gumawa siya ng pilak, pinagawa ito ng isang idol at gumawa ng sariling shrine. Naglagay pa siya ng sariling pari upang pangunahan ng pagsamba sa loob ng kanyang tahanan. So nating mga kapatid ay parang gusto ni Micah na parangalan ng Diyos. Pinabanggit pa niya pangalan ng Panginoon. Pero ang problema ay pinagsama niya ang pagsamba sa Diyos at ang pagsamba sa mga idolo. Ito ang tinatawag na mixed religion, isang pananampalataya na hinaluan ng sariling ideya ng tao. Noong mga kapatid, worship must follows God's truth. Sa panahon ng Israel noon, mga kapatid, malinaw ang utos ng Diyos na huwag gumawa ng mga rebulto, idolo para sa sambahin. Pero ginawa ni Micah ang kabaligtaran. Gumawa siya ng idol, ginamit niya pa ito sa kanyang pagsasamba. Pinapakita nito na hindi sapat na sabihin lang na para sa Diyos ang isang bagay. Ang tunay na pagsamba ay kailangan nakaayon sa katotohanan, kalooban ng Diyos, hindi sa sariling kagustuhan naman natin. Pangalawa, mixing faith with culture leads to confusion. Ang ginawa ni Micah ay parang pagsasama ng dalawang magkaibang sistema ng pananampalataya. May bahagi ng pagsamba sa Diyos pero may bahagi rin ng idol worship. Ganito ang nangyari sa atin sa buhay natin minsan mga kapatid. May mga tao nagsasabing naniniwala sila sa Diyos pero hinahalo nila ito sa mga paniniwala o gawain na hindi ayon sa kanyang salita. Kapag ang paniniwala ay hinaluan ng maling ideya, nawawalan tunay na direksyon ng pagsamba. Pangatlo ay true faith requires wholehearted devotion. Ang tunay na pananampalataya ay hindi halo-halo. Hindi ito pagsunod sa Diyos kapag convenient lamang. Ang Diyos ay naghahanap ng puso na buong nakatuon sa Kanya o devoted sa Kanya. Hindi sapat ang bahagyang commitment o paghahalo ng ibang paniniwala sa Kanya. Ang pagsamba sa Diyos ay dapat malinaw, totoo, at nakasentro sa Kanya lamang. Kaya mga kapatid, ang kwento ni Micah ay isang paalaala na madaling maligaw ang pananampalataya kapag ang tao ay nagsisimulang gumawa ng sariling paraan sa pagsamba. Pag ang paniniwala o faith ay hindi nakabase sa katotohanan ng Diyos, maaaring magmukhang tama sa panlabas o sa paningin ng tao pero ito ay mali sa pagsunod sa atin sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi gawa ng sariling ideya o gawa-gawa ng mga tao. Ito yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ayon sa kanyang salita. Sa huli, ang tanong hindi lang kung naniniwala tayo sa Diyos, kundi kung tunay ba natin yung sinusunod, sinasamba siya ng buong nating puso. Hindi lang kung kailan lang natin gusto, kung kailan convenient sa atin, at hindi tayo dapat mga kapatid sumasamba sa mga idolo. Kaya mga kapatid, ako muli sa Aiden Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.